Okay. Sa umagang ito, ang ating pag-aaralan, dito po natin kukunin. Sa Roma 5 verse 12, sabi ng Bible, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Amen ba? Amen. Kasalanan. Kindly say kasalanan. Kasalanan. Or sin. Alam niyo po ba ang kasalanan? Sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamabigat na dinadala ng isang tao. Na araw-araw na dinadala ng tao, parang ganito, parang ito ay isang bola na baka na laging dinadala ng isang tao, araw-araw. Halos dumarating sa punto na ito na yung lagi mong nagagawa, nahirapan ka na, dumating sa punto na gusto mong makalaya. Pinipilit mong makalaya, pero doon ka pa rin dinadala sa iyong mga weaknesses. Amen ba? Amen. Sa totoo lang, gusto ni Lord makalaya ka. Ang problema ikaw, ang ayaw lumaya. Amen? Ang kasalanan ay nag-umpisa sa ating mga ninuno na si Eva. Okay? Sabi nga doon kanina sa Biblia, gusto sinabi sa ating binasa kanina, dahil sa pagtukso sa kanya ni Satanas sa Garden ng Eden. So unang natuksay si Eva eh. Di ba? Nung hindi pumasok sa tao ang kasalanan, at ang tao noon, wala kamuang-muang sa lahat ng uri ng kasalanan. Nung hindi pa nagkakasala si Eva at saka si Adan, noong time na yun, hubad sila eh. Kita yung kabuuan nila eh. Pero hindi sila nagkakasala. Di ba? Noong panahon na yun, hindi pumasok o umagi sa isip nila, ay kasalanan pa rin, wala kang suot, kasalanan yan. Di ba? Parang gano'n. Okay. So by the way, noong tinukso si Eva ni Satanas, na kainin, yung punong pinagbabawal na kainin nila, ito yung utos ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Eva, okay, at kay Adan, para sa mag-partner na to, huwag yung kainin ang bunga na yan. Kasi, dahil ang punong iyon ay nagbibigay ng karunungan sa lahat. So, ang kasalanang unang pumasok sa mundo ay yung sinasabing hindi pagsunod. Disobedience. Can you say disobedience? Disobedience. Unang kasalanan pumasok sa tao ay disobedience, kapatid. Okay. Matindi ang kasalanan ng taong hindi sumusunod sa Diyos. At maraming nagpo-fall sa hindi pagsunod sa Diyos. Kasi gusto ng Diyos kapag talagang ikaw ay lumapit at tinanggap mo si Jesus Christ, susunod ka sa Kanya. Amen ba? Amen. Kapatid, walang pagpapala sa hindi pagsunod sa Diyos. Amen. Unang naranasan ni Adan at ni Eva ang hindi sila pinagpala ng Diyos. Doon sila ay pinalaya sa Garden of Eden. Pinalaya sila doon eh. Sinumpa ng Diyos ang tao. Nagsimula sa ating mga ninuno na si Adan at si Eva, napahiwalay sila sa Diyos. Noong time na sila ay nagkasala, nilapag nila ang batas ng Diyos, doon na nagsimula na sila ngayon ay sinumpa ng Diyos. Amen ba? Amen. Kaya lahat ng taong walang relasyon sa Diyos ay kaaway ng Diyos. Amen. Amen ba? Amen. Kapatid, ito ang maganda. Ngunit kung tayo ay nagkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos kasi tinanggap mo si Jesus Christ, good news kapatid, tayo ay pinawalang sala ng Diyos nang dahil sa ating Panginoon. Roma 5 verse 10. Basahin natin. Dati tayo mga kaaway ng Diyos. Yes. Dati tayo kaaway ng Diyos. Doon wala ka pang tunay na pagkakilala sa ating Panginoong Yesus. Ngunit, sabi dito ng Bible, ngayon tinanggap na niya tayo mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kung hindi namatay si Jesus, sasabihin ko sa inyo kapatid, hanggang ngayon kaaway tayo ng Diyos. Amen. Amen ba? At ang kasunod na sinabi na verse, kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Amen. Praise God kapatid. Praise God talaga. Tumanggap tayo sa Panginoon. Amen. Amen? Napahiwalay ang tao sa Diyos, kapatid. May naging pumagitan yung kasalanan. Talagang matindi itong kasalanan. Ano? Naging alipin ng kaaway ang mga tao. Kaya matindi ang pagkakasala na nagagawa ng mga tao. Hanggang sa sunod-sunod, sa Old Testament, sunod-sunod na nangyari. Yung pagkakasala ng tao, nang sumunod after nung kay Eva at kay Adan, sumunod naman kay Cain at saka kay Abel. Amen ba?
Ang magkaroon ng inggit, makinig kayo mabuti kapatid, Kasalanan. okay? At pagkakaroon ng galit, ay ang disobedience ay nasundan agad ng envy at anger. Ang resulta, murder. Amen? Amen. Pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. At nagtuloy-tuloy ang kasalanan ng tao. Nagtuloy-tuloy. Nagsimula sa kila Eva at kay Adan, sumunod yun, sunod-sunod. In the Old Testament, kapatid, nandoon yung pagnanakaw, kahalayan, pagsisinungaling. Pastor, ano may white lies lang? Sinungaling pa rin yan, kapatid. Pagpatay, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Maraming ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi lang sa mga images sinasamba ng tao. Kahit yung mga sineselebrate mo, yung araw ng mga Halloween, church, yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Iba tuwan-tuwa pa. Nalala ko, bata pa kami. Tuwa-tuwa kami trick or treat ba yun? Oh? Tuwa-tuwa kami dahil isang pagbalik namin sa bahay, isang bag na puro chocolate, diabetes, ang aputin. Ano? Amen ba? Pangmusga, paninira ng kapwa, chismis, hindi pagpapatawad, pagkahumaling sa mga pita ng laman at marami pang iba ang pumasok sa sangkatauhan na pagkakasala ng isang tao. Kaya naman ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Praise God. Lahat ng tao ay hiwalay sa Diyos. Pero ang kahabagan ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na si Jesus upang pagbayaran ng lahat ng kasalanan ng tao. Kapatid, binayaran ng ni Lord ang iyong kasalanan. Amen. Binayaran niya na, kapatid. Kahit sabi mo, Pastor, sobrang dami kong kasalanan na nagawa sa Diyos. Ang good news dito, ang kailangan mo lang tanggapin mo siya para lahat ng iyong kasalanan babayaran niya. Saka nakakitang may bayad na hindi mo naman sinuklian. Di ba? Ang Panginoong Hesus na naging hain para ang bawat tao ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Panginoong Hesus sa Espiritu at katotohanan. Kaya kapatid, napakahalaga na ang Diyos ay ating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen ba? Amen. Church, ang Kristiyano tagumpay na, kagaya ng katagumpayan ng Panginoong Hesus sa cross. Ang kailangan labang ihakbangan ng pagbabago. Amen. Kung nandyan ka na sa pagbabago, tuloy ang pagbabago. Hakbangan ng pagtalikod sa anumang kasalanan sa mundong ito. Amen ba? Kaya kita talagang gusto ko pong ibahagi sa inyo, it's all about sin no more. I will say, sin no more. Sin no more. Wala na, di na dapat ka magkakasala. Amen ba? Huwag ka nang babalik sa dati. Amen? Amen. So question is, paano magtagumpay sa kasalanan? Ituturo ko ngayon sa umagang ito, paano ka ba magtatagumpay sa kasalanan na yan? Kasi mayroong iba nagsasabi, Pastor, talagang hindi ko mapigilan eh. Pag ako'y naamoy ko na yung amoy, naku, Pastor, iba. Hindi ko mapigilan. Pastor, pag nakita ko lang yung baso, grabe, Pastor, hindi ko talaga mapigilan. Hindi ako lalabas na hindi ko talaga matitikman. Amen ba? Number 1, paano magtagumpay sa kasalanan? Saan? Sa liksikin ng puso. 1 John 1 verse 8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Sa puso nagmumula ang lahat ng bagay na nagagawa ng tao. Diyan lagi nagsisimula yan. Maaaring makagawa ng masama, maaaring makagawa ng mabuti ang isang tao. Sa puso din nagmumula kung bakit ang tao nakakagawa ng kasalanan. Lahat ng tao ay walang may pagmamalaki sa Diyos. Walang taong hindi nagkakasala. Amen ba? Lahat nagkakasala. Lahat siya nakaranas sa ganyang pagkakasala. Dahil nga, likas na sa tao ang nakagagawa ng kasalanan. Kasi ang tao talagang nagsimula sa ganun eh. Di ba? Ang taong tunay na nagbago at nagsisi sa kanyang kasalanan, makinig kayo mabuti, ay magkakaroon ng panunumbalik ng relasyon sa Diyos. Amen. Ang pag-surrender ng will ng tao sa Diyos
ay isang part ng pagpapasakop niya sa Diyos. Kapag ikaw ay, Lord, sumusurrender na ako sa iyo. Yung tinataas mo kamay mo, Lord, surrender na ako sa iyo. Lahat na nagagawa ko, Lord, ibinibigay ko sa iyo. Isa yung paraan ng pagpapasakop mo sa Diyos. Binibigyan mo na ng otoridad ng Panginoon Diyos sa sakupin ng iyong buhay. Amen? Na lahat ng kanyang gagawin ay kalooban na ng Diyos. Dahil nga sa kanyang pagkaroon ng kabanalan o banal na takot sa Panginoon Diyos, ang tunay na may takot sa Diyos, kapatid, makinig kayo mabuti, ay marunong magsuri ng kanyang sariling pagkakasala. Amen. Kung alam mo nagkasala ka, tingnan mo para hindi mo na magawa sa susunod. Amen. Amen ba? Amen. Hindi ginagawa mo, sige na. Sige na. Go. Go ka lang ng go eh. Hindi mo alam, yung sa kakago mo, mamaya bumaksa ka sa impyerno. Narinig mo eh. Amen. Diyo tinitingnan niya ang kanyang sarili kung saan siya nagkamali. I-check mo ang sarili mo, i-check mo ang puso mo, kapatid. At inihingi niya ang biyaya ng Diyos na ito'y ganyang mapagtagumpayan. Kaya kapag meron kang nagawang bagay na hindi ka lugod-lugod sa mata ng Panginoon Diyos, sabihin mo, Lord, ibigyan ko ng biyaya dito, pagtagumpayan mo ko dito. Amen ba? Amen. Ang Holy Spirit ay mabilis sa conviction. Mabilis siya sa conviction. Pero mahirap sa tao hindi pinapakinggan ng conviction ng Holy Spirit. Ako'y naniniwala yung sinasabi, alam yung sinasabi na yung konsensya. Konsensya. Huwag mo nang gawin yan. Huwag mo nang gawin yan. Ay wala ka. Hindi mo pinapansin. Di ba? Ang Holy Spirit ay nagtuturo sa tao para i-check ang sariling pagkakamali. Amen. Amen ba? Amen. Ito. Mahirap magturo, kapatid. Kung ang kasabot ng tao ang kasabot ang tao sa nagawa niyang kamalian. Kung kasabot ka doon. Mahirap mag-advise kung ikaw mismo ay nakakagawa rin ng bagay na ginagawa ng iba. Parang ganito. Kapatid, bro, sis, huwag mo lang gawin yan. Pero ikaw may ginagawa mo. Tama ba? Amen. Amen ba? Tapos panay dahilan. Panay palusot. Diba? Walang bagay na pwedeng ilusot sa Diyos. Sabi nga ng Bible kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Yung sasabi mo, di naman ako may sala eh. Hindi naman ako. Pero nagawa mo. Are you there? Kapag sinasabi natin na wala kang kasalanan, ang ibig sabihin niya, dinadaya natin ang ating sarili. Nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi natin pwedeng dayain ang Diyos, kapatid. Saliksikin ang sarili upang magtagumpay sa kasalanan ng mundo ito. Amen ba? Kaya kapag ikaw may nagagawa na hindi maganda sa mata ng Panginoon Diyos, confess ka agad. Confess agad. Amen ba? Number 2, paano magtagumpay sa kasalanan? Nandiyan po ba kayo? Number 2, layuan ang pinagmumulan nito. 1 Thessalonica 5 verse 22. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Kapag sinabing kasamaan, hindi lamang ibig sabihin ni kasamaan ay pagpatay. Makinig kayo mabuti. Anumang klaseng kasalanan ay kasamaan. Okay? Maliit man yan, hanggang sa paglaki man yan, kasamaan yan. Okay? Bigyan ko kayo mag-sample. Ang chismis, hindi halata na ginagawa ng isang tao. Oo nga, pero kasi lang. Diba? Mari, may balita ako sa iyo. May sasabihin ako sa iyo. Yung word na yon, iba na yan. Hindi halata, ay huwag may pagsasabihin, sa atin lang yon, ay yung pinagsabihan ni chismosa din. Pinagsasabihin na sa iba. Amen ba? Pinagsasabihin sa iba. Kapatid, yung mga bagay nito hindi kalooban ng Panginoon Diyos. Pero ito ay kasalanan na pumapatay sa moral ng tao. Alam mo, kapatid, yung chismis, pinapatay mo ang moral ng kapwa ng tao. Kapwa-tao eh. Amen ba? Amen. Oo nga, hindi nga na narinig ang problema, sira na siya sa ibang tao. Amen ba? Makikita ka ang mga tao sa iyo nakatingin, tinitingnan ka. Amen ba? Eh wala ka na maiharap sa mukha. Tapos tatanungin mo, anong problema? Ay wala. Di ba?
Are you there? Hindi nalulugod ang Diyos sa ganitong gawain, kapatid. Hindi rin halatang inggit, mga kapatid. Makinig mabuti. Na kusang lumalabas sa isang tao, napakaraming tao ang hindi makalayo sa ganitong kasalanan. Ito na pa ko, yung inggit hindi halata. Hindi halata ang inggit. Pero ang inggit pumapatay din yan. Amen. Amen ba? Uulitin ko sa inyo, napakaraming tao hindi makalayo sa ganitong kasalanan. Parang magnet sa kanila ang kasalanan. Parang hinihila sila doon. Di ba? Lagi silang hinihila papunta sa weaknesses nila. Okay? Ang minsang nadikman na kasalanan ay babalik-balikan ng tao kung hindi ito lalayuan. Kapatid, kailangan mong magdesisyon. Dapat dyan ang iyong layuan. Ano ba? Wina ng tao kung bakit maraming tao hindi makaiwas sa kasalanan. Naalala ko ang kinuto ni Brother Randy. Nandito ba si Brother Randy? Yan, nandito ba yan? Naalala ko yung kinukwento niya eh. Meron na siyang pupunta isang lugar na talagang maraming mga nagiinuman. Ang ginawa niya, nagdala siya ng gamot. Paano kung pills ang nadala? Ano? Paano kung pills ang dala? Ano? Dahil ako yung may maintenance. May maintenance ako. Ano yan? Pills. Ano? Yung bagay na gumawa siya ng paraan para iwasan niya yung pinagmumulan ng pagkakasala. Amen ba? Nandiyan po ba kayo? Win na rin ng tao kung bakit hindi magtagumpay ang tao sa kasalanan. Nasa sayo na yan. Decision mo yan. Amen ba? Tapos ang angal ka. Amen ba? Maraming tao alam na nilang mali. Nakinig kayo mabuti. Alam na nga niyan siya'y magkakasala doon. Kaya maraming yung mga di ba, yung mga anong tawag doon? Yung sobrahan. Tignan mo, ano nangyayari na? Nakakasakit ng asawa, nakakasakit ng anak. Amen ba? Tapos pag-isip sa umaga, anong ginawa mo sa amin? Hindi ko alam yun. Ano yun? Kasalanan niya, kapatid. Ano din? Patuloy pa rin sinusubukan. Sabi ng iba, minsan lang naman ito eh. Hindi na mauulit, isang beses lang. Kapatid, walang gumawa ng kasalanan na hindi inulit ang bagay na ginawa niya. Tama ba ako? Trabaho kasi ng demonyo na paulit-ulitin o paulit-ulit na ibalik ang tao sa kanyang weakness na nagawa niyang pagkakasala. Kapag ito'y hindi mo na pagtagumpayan, kapatid, makaniwala ka na lasunin ng kaaway ang isipan ng tao para mahulog lagi ng tuluyan sa bitag ng kaaway. Amen? Minsan nag-testify ko nito sa inyo. Alam mo na nga maiksi ang suot. Alam mo na kagayon ng suot ay lalo mo pang tinignan, nilakhan mo pang mata mo. Tinignan ng tinignan. Amen ba? Sasabihin ni tao lang. Anong tao ka dyan? Tao ka talaga dyan. Tao ka lang dyan. Hindi pwede mo sabing tao ka laan. Ika'y nakakilala na sa Diyos. Pag nakita mo isang beses, kumikit ka na. Sabi mo, in Jesus' name. Amen! Hindi yung makita mo isa, wow! Ganda ng creation ng Diyos. Amen! Church, ilalagay ka sa kapahamakan ng demonyo, makinig ka sa akin. Matalino ang Biblia. Matalino ang Bible. Sinabi ng Bible, at nagbigay siya ng babala na ang sabi ng Bible, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Pag alam mo meron tumpukan doon, huwag ka na makitumpukan. Alam mo, pag meron doon may balita, huwag ka na makibalita. Dahil di naman sila reporter. Amen? Lumayo ka dyan. Sabi ng Bible, lumayo kayo sa lahat. Wala namang sinabing specific, di ba? So lahat ng uri na alam mo magkakasala ka, layuan mo. Amen ba? May nagsabi pa sa akin, Pastor, isang shot lang naman.
Kapatid, yung isang shot, mamaya, dami shot yan. Hindi ako niwala sa'yo. Amen ba? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, no shot na. Amen? Kapatid, makinig ka mabuti, ipapahamak ka ng demon na dyan. Amen? Hindi lang ito sinabi sa mga anak ng Diyos, kundi ito'y sinabi ng Diyos sa lahat ng tao. Amen? Wala namang sinabi yung Bible nakasamaan. Lumayo ka sa tao. Wala namang sinabi yung Bible, di ba? Mismo, sabi ng Bible, lumayo tayo. Tayo ang kinukuman ng Diyos. Hindi kinuman ng Diyos ang kasamaan para lumayo sa tao. Amen? Isa pang bagay, alam mo ikaw'y magkaka-diabetes, kain ka ng mga matatamis. Alam mo ba yung magiging sobrang sa sweet? Kasalanan din niya, kapatid. Amen ba? Okay lang sweet sa asawa, pwede. Pwede. Okay lang yan. Kahit lang na kayo. Sabi naman, nilalagyan na tayo din. Yaan mo na. Amen. Kaya kung meron mga sweet na mag-asawa, tumimikit ka na lang. Sabi mo, sana all. Amen! Kung ano man ang mga bagay na nagagawa mo na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, walang ibang tao na nakakakilala sa mga bagay na nagagawa ng isang tao, kundi ikaw. Ikaw yun. Siya rin sa kanyang sarili ang nakakasiyasat sa kanyang sarili. Ito alam ng Diyos. Kahit sabihin mo, hindi alam ng iba, hindi alam ng asawa mo, hindi alam ng anak mo, pero hindi lingid sa Diyos, kita ng Diyos siya. Amen. Amen? Marami tayong naririnig na, sa tao. Nagkakasala siya sa mga bagay na nakikita niya. Okay? Simple lang ang dapat gawin. Simple lang, kapatid. Eh di ikaw ay lumayo sa alam mong ikaw ay mapapahamak. Amen? Lumayo sa pinagmumulan nito. Lumihis sa mga pinagmumulan ng iyong pagkakasala ng araw. Amen ba? Habang nabubuhay ka, kapatid, gawin mo ang nais ng Diyos sa buhay mo. Amen. Meron ako sasabihin sa inyo, kapatid, end times na tayo. Hindi na ito ang panahon para kayo pabulit sa kasalanan. Hindi wala pa naman, di pa naman datating sa lupa. Paano pag dumating ang Panginoon? At sasabihin mo, Lord, ba't mo ko iniwan? Are you there? Amen. Number 3, paano magtagumpay sa kasalanan? Magtapat ng tunay sa Diyos. Hebrews 4 verse 16. Kaya tuwag na tayo magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga ng panahong kailangan natin. Alam nyo, saan lugar matatagpuan natin si Lord? Saan ka mang pumunta? Kasi lapit ng hangin na iyong nilalanghap minuto, yan si Lord. Parang hangin, anytime pwede mo tawagin. Magtapat ka sa Kanya with all your heart. Magsabi ka sa Kanya, kung nagkasala ka man, sabi mo, Panginoon, patawarin mo ako. Ayaw ko na itong maulit muli. Sabi mo sa Panginoon, hindi pa kunwari, hindi lang sa bibig mo sinasabi, kundi galing sa puso mo ang kunin ng pagsisisi. Amen? Basa ng Diyos ang pakunwari at nagsasabi ng tapat. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung sa bibig mo lang sinabi yan na Lord, patawad. Pero hindi naman sa puso mo, alam ng Diyos yan. Makakalaya ka kung nagsasabi ka ng tapat sa Panginoon Diyos. Yung totoong katapatan sa Panginoon Diyos. Humingi ng gabay sa Banal na Espiritu sa iyong buhay. Siyang binigay ng Diyos para maggabay sa atin. Nakakalimutan mo siyang tawagin. Sa pangalan ng Panginoon Diyos, sabi mo, Holy Spirit, igay mo po ako na ako hindi na muling magkasala. Amen ba? Amen. Tutulungan ka ng Panginoon. Makipagniig sa Diyos. Laging manalangin. Huwag hayaan na hindi makapagbasa ng Biblia. Sa buong maghapon, hindi ka dapat hahayaan mo hindi ka makapagbasa ng Biblia o makapanalangin mo, makapagniig sa Panginoon Diyos. Gawin mo yan. Invite mo ang Holy Presence ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Sabi mo, Panginoon, gusto ko yung presensya mo, lagi ko maranasan. Amen? Amen. Hindi madamot ang Diyos
At kaya niyang burahin sa buhay ng isang taong makasalanan na tunay nagsisisi sa kanyang kasalanan. Kapatid, remember, ikaw ay biktima lamang ng kasalanan. Uulitin ko sa iyo, ikaw ay biktima lamang ng kasalanan. Hindi mo kasalanan ng magkasala ka. Nabiktima ka lang. At matagal nang hinusgahan ng Panginoon ang iyong karamihan. Hindi ka pagmamayari ng kasalanan, kundi pagmamayari ka ng kabanalan na nagbumula sa Panginoon Diyos. Amen ba? Amen. Tumingin ka sa salamin minsan, humarap ka sa salamin. Sabihin mo sa sarili mo, anak ako ng Diyos. Humarap ka minsan, hindi maharap ka, sasabihin mo, pogi ako, hindi pwede laging pogi ka. Parami naman ang dumi, bumalimi naman ang puso mo. Amen ba? Ang kapugian ay lumalabas sa totoong pagkatao mo ay naman ang puso mo. Amen ba? Sabihin mo, wangis ako ng Diyos pag nakaharap ka sa salamin. Sabihin mo, pinababanal ako ng Panginoon Diyos, kinahawagan ako ng Panginoon Diyos. Sabihin mo, sabi mo, binago ako ng Diyos. Humarap ka, tingnan mo yung mukha mo. Dati, napapansin mo, nung unang wala ka pa sa Panginoon Diyos, tingnan mo yung itsura ng picture mo. Hindi ka napasin? Nakakarumi. Diba? Pero ngayon, mag-picture ka, grabe ang glory ng Diyos sa mukha mo. Amen ba? Binabago ka ng Diyos eh. Diba? Gabi ka sa salamin, sabi mo, pinatawad ako ng Diyos. Minahal ako ng Diyos. Pinagpapala ako ng Diyos. Sabi mo, pinagpapala ka. Sabi mo, iduro mo sa iyong mukha, pinagpapala ka. Bigla lang kasagot, oo. Alam ka, iba na yan. Sabi ba? Sabi mo, iningatan ako ng Diyos. Pinapalakas ako ng Diyos sa oras at hinaan ko. Sabi mo yan sa Panginoon. Pinatatatag sa panahon ng bagyo. At anumang bagay na dumarang sa buhay, sabi mo sa Panginoon, at ako'y magiging tapat sa Panginoon, sabi mo sa Panginoon. Amen ba? Kapatid, sasabihin ko sa iyo, gusto ng Diyos na ikaw ay magtapat ng tunay sa Kanya upang ikaw ay makalayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Amen ba? Pastor, hindi ko maiwasan eh. Hindi ko talaga maiwasan eh. Isa lang nga eh, magtapat ka sa Kanya. At tapat ang Diyos, babaguhin ka. Amen? Number 4, last po ito. Paano magtagumpay sa kasalanan? Huwag nang magpapaalitin. Romans 6 verse 12. Huwag na ninyong pagdaliin ang kasalanan sa inyong katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Matindi ang sinabi ng Biblia. Katawang mamamatay. Ang sabi, ang kasalanan talaga ang pumapatay sa tao sa kanyang pag-asang makapasok sa langit. Kaya pag ang tao ay punong-puno na ng pagkakasala, huwag kang umasang makapasok ka sa langit pag ikaw ay namatay sa mundo. Mabait ang Diyos eh. Nang dahil sa kanyang pabalik-balik sa kanyang mga kasalanan, ang Diyos ay mapagmahal sa mga tao, kapatid. Binibigyan ng maraming pagkakataon ang tao ng Panginoon Diyos. Maraming beses siyang nabibigay ng pagkakataon. At sobrang magmahal ang Diyos at ito hindi ito kayang tumbasan ng kahit sino. Kapatid, walang mapapaigi ang buhay sa taong namumuhay sa kasalanan. Uulitin ko sa inyo, walang mapapabuti sa taong namumuhay sa kasalanan. Amen po ba? Hindi mag-live up ng buhay ang isang tao o ng isang tao kung hindi niya papaguhin ang kanyang buhay sa paglapit sa Panginoon Diyos. Paano? Putulin mo na yan. Putulin mo na yan sa buhay mo. Amen? Yung testimony mo na nangyari sa buhay mo, ingatan mo yan. Kung binago ka ng Panginoon Diyos, inalis ka ng Diyos sa iyong pagkakasala mo, ingatan mo yon. At sabihin mo, Panginoon, tuloy-tuloy na itong pagbabago kong ito. Amen. Amen ba? Hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Amen. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan. Yan ay kung malinis ang isang tao. Amen ba? Amen. At umaalis iyan kung marumi, namumuhay sa kasalanan ng isang tao. Ayaw kasi ng Holy Spirit ang marumi. Because we are temple of the Holy Spirit. Amen ba? Amen. Masarap kayong manahan ba ng Espiritu sa atin? Kasi bakit? Igagay ka ng Panginoon Diyos sa tama. Amen. Yung ang pagkakamali mo, i-direct ng Diyos siya.
Kapatid, hindi lang ito ang panahon para mamuhay sa kasalanan. Walang magandang na itudulot yan sa buhay mo. Sabi nga ng Biblia, hindi pwedeng magsamang espiritu at pita ng laman. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan. May mga taong kung kailan napalapit lumayo sa presensya ng Diyos, pero mga ganun tao napalapit na biglang lumalayo pa sa Panginoon. Hindi nila naiintindihan na ang Diyos naghihintay pa rin sa kanyang pagbabalik. Amen ba? Kapatid, minsan kung binago ka na ng Diyos, ituloy-tuloy mo na yan. Amen ba? Amen. At huwag na magpapaalipin muli kung saan naging mahina ka. Isang desisyon lang ang kailangan. Puputulin mo ba yan o hindi sa buhay mo? At sabi mo, pinuputol ko na ang ganitong bagay sa buhay ko. Ikaw ay may kalayaan na binigay ng Diyos sa iyo. Gamitin ang kalayaan ito sa tama. Are you there? Amen. Para maalis, isurrender ang buhay mo totally sa Panginoon Diyos. Amen. Totally surrender sa Panginoon. At kung ang nais ng Diyos ay para sa iyo, siyang iyong gustuhin din sa buhay mo. Without holiness, no one will see the Lord. Amen ba? Basahin natin. Hebrews 12 verse 14. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Amen ba? Importante na tayo lumalakad sa katuwiran habang tayo nabubuhay at kabanalan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, nasa sa iyo ang kabanalan, simula ng tinanggap mo ang Panginoong Hesus. Remember, si Jesus ang nagpapabanal sa iyo simula nung nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Ang kailangan lamang ay lakaran mo. Amen ba? Amen. Dahil alam mo may Diyos na nagpatawad sa iyo, nagmahal sa iyo, nagligtas sa iyo, kaya lumakad ka ang mayroong kabanalan. Amen ba? This time, church, tayo lahat ay tumayo sa ating Panginoon. Now, my heart is open now. Your love advances, breaks my defenses.